Gandang gabi po sa lahat, sa mga nanonood. Maraming salamat na muli tayo ay dinala dito sa pag-aaral muli. At ang serye na ating pag-aaralan ngayon ay ito po ay napakahalaga sa bawat mananampalataya. Ito ay ang pagtuturo po patungkol sa simbahan. At marami pong mga metaphor or mga illustration, physical illustrations upang mula sa Biblia upang maunawaan at maintindihan po natin ang konsepto o konteksto ng simbahan na ninais ng Panginoon. So mahalaga po to, apat po to na Sunday or Wednesdays na pag-aaralan po natin. Patungkol to sa simbahan dahil very common po ang simbahan natin. Everywhere makikita po natin ang simbahan. Pero ano sa iyo? Ano ba ang pananaw mo pagdating sa simbahan? At sino ka naman? At ikaw ba'y bahagi ng isang simbahan? Nabibilang ka ba sa isang simbahan ngayon? At ano ang iyong bahagi naman sa simbahan ayon sa Biblia? Importante po ito dahil marami pong tao ngayon na nanatili po sa kanilang kaalaman na siya po ay sisimba sa mga simbahan kung saan gusto niya. Yung iba naman, hindi importante sa kanya na siya ay magsimba. No? Maglilingkod o mapabilang sa isang grupo, mapabilang sa isang simbahan na magiging miyembro po siya. So tulad po na nakaraang serye, January pinag-aralan po natin yung The Bible. At February na pinag-aralan po natin yung The Christ or Knowing Christ. At ang March naman is about what? About the church. So in this series, we are trying to look, taking up the closer look and more personal look doon sa tinatawag natin na simbahan. And what God wants us sa pagdating sa simbahan, anong nais po niya. Pwede kang magsabi tungkol sa simbahan ngayon at ako din naman ay pwede akong magsabi. So lahat naman nakapakinig ngayon, meron silang pwedeng sasabihin sa kanilang simbahan, tungkol sa kanilang simbahan. And personally, for me, I love my church. I love being with the people, with God in the church. I love singing and praising God with the music team in our church. I love to talk with kids inside the church. I love to study and I love to teach people and I love to preach the Word of God sa aming simbahan. And I love to pray also to those people who are amazed and excited that God listened to us in our prayers. And also, I love the people also sa mga tao na kasama ko sa mission, kasama ko sa mga kwentuhan kung ano-ano na lang, at mahal ko po sila doon sa mga pagkakataon na kami minsan nag-outdoor fellowship at nagkakaroon kami ng paglilingkod sa Panginoon na sama-sama, sabay-sabay. So sa sanlibutan nito mga kapatid, tandaan po natin ay meron pong tinatawag na superficial na mga relationship, no, magkaibigan pero pagtalikuran, nagchichismisan, nagsisiraan. Meron po mga kapatiran ngayon na maganda lang po sa harap at meron po tayong tinatawag na you have your relationship with your co-workers sa opisina, meron kang relationship sa kamag-anak nyo, meron kang relationship sa pamilya, meron kang relationship sa neighborhood, pero minsan yung relationship natin tag na lang, pangalan na lang, pero nagkakasiraan pa rin. Minsan nagkakainggitan pa din. And our church is trying our best na wala pong mga superficial relationship, dapat totoong relasyon, pakikipagrelasyon sa kapwa mananampalataya. And I have so blessed also mga kapatid in my personal journey with the Lord na aside from having deeper fellowship with God, habang ginagawa ko po yun, may mga malalim din po ako na ugnayan at fellowship sa mga taong nasa simbahan. And yan po ay kasama sa buhay. At I am so blessed also the people around me, around us, na nandyan po sila parati. So again, ako po, I love the church deeply in my heart, in my being. At yan po ang aking masasabi patungkol sa simbahan. At kumusta ka naman kung patungkol sa simbahan? Kung sasabihin po natin, kumusta ikaw sa simbahan, pakikitungo mo sa simbahan, kung ikay mananampalataya. Sa mga kapatid namin, kaibigan namin, ay marahil po, ito'y konsidera po nyo to, na ang isang tao pala, sabi ng Biblia, ay hindi po siya mag-exist o mananahan na siya po'y mag-isa, na wala siyang kinakabilangan, lalo na sa mga mananampalataya. Pero kung ikaw pa'y wala pang ugnayan sa Panginoon, then God is not expecting you na meron kang simbahan. But I think we will examine the metaphor that God inspired mga kapatid, kaibigan, sa biblical writers for us to use to describe the church. So maunawaan natin kung ano yung simbahan na sinasabi. So you can have your Cebuano Bible or a Tagalog version sa Biblia na aking babasahin. Samahan niyo ako sa 1 Peter chapter 2 verse 4 to 10. It says, "As you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him,
Verse 5, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For the scripture says, say, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumbled because they disobeyed the message, which is also what they were destined for. Verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, and that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Mga kapatid, kaibigan, napakasarap po nitong talata nito na ating pagsamasamahan. Sino po yung living stone na binabanggit sa talata na yan? Of course, Jesus Christ. The living stone was laid in Zion. Zion meaning Jesus Christ was within Jerusalem. Pero sabi niyan, the living stone was rejected by the fellow Jew, and we accepted him kahit hindi po natin siya kalahi. Mga kapatid, yan po. Ang living stone na po yan ay refer to the Lord Jesus Christ and was become the capstone. And ibig sabihin, siya po naging tanyag at marami pong na-stumble. Marami po mga Pariseo, Saduceo at mga Hudyo. Nakatisuran po nila ang turo ng ating Panginoon. So bakit sila na-stumble? Dahil hindi po sila naniwala sa salita ng ating Panginoon, sa mga turo ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, take note that itong sinasabi dito sa following verse, sa verse 5, you also like living stones. So take note that word living stones, yan po ang ating pagsalusaluhan. Are built into a spiritual house or a church or an assembly of believer, to be a holy priesthood, offering sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Brothers, sa ating mga tagapakinig, ang living stone, ito po yung ating tatalakayin. Ito po yung isang metaphor or physical illustration upang maunawaan natin at maintindihan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa simbahan as described as living stone. So meron po tayong dependence and reliance to one another because ang living stone, mga kapatid, ay marami po itong mapagpulutan natin ng aral. So again, ang simbahan, sino sa akala mo na mga tao sa sanlibutan na mahalin ng simbahan? Sino sa akala mo na meron mag-administer o mag-minister sa simbahan ng ating Panginoon? What institution on earth do you think was tasked to fulfill God's plan in this dark world? Sino yung mga tao? Hindi po ang PNP, hindi po ang DSWD, hindi po ang gobyerno. Ang itinatasan po ng ating Panginoon sa institusyon na kanyang tinalaga, sa institusyon na kanyang pinagmulan, sa sanlibutan, ay walang iba kundi ang mga mananampalataya, ang mga believers. Yan po ang kagandahan, mga kapatid, sa simbahan. Nag-exist po ang simbahan para dyan. And take note, the church is purchased by the blood of Jesus Christ. The church is the bride of Christ. Yan po yung mga illustration na nabibigay, nasasabi ko po, dahil yan po ay nanggagaling sa Biblia. Ang simbahan, purchased by the blood of Christ. The church is the bride of Christ. The church is established by the Lord. Ay divine origin po. Siya pong nag-orchestrate. Siya po ang may plano sa isang simbahan. Now, common ideas of the church today is a building, a temple, or a structure. But it is not. Because ang simbahan na tinatawag po natin, kahit nasa ilalim po tayo ng puno ng mangga, kung ang mga mananampalataya nagsama-sama, nag-aaral ng mga salita ng Panginoon, nagsama-sama sila upang purihin ang Panginoon, ang tawag po sa assembly na po na yan ay believers, ay simbahan. Okay? Ang kongregasyon o organization. Hindi yung building, hindi yung structure. No, karamihan sa atin pag sinasabi pong structure, yan po simbahan. So a real church, a biblical church is not a church actually without the people called out by God to assemble. Okay? So remember, mga kapatid, sa Matthew 16:18, when Jesus said to Peter, "Upon this rock I will build my church." Ito po yung unang pagkakataon na kung saan ang church ay nababanggit po ng ating Panginoong Jesus kay Pedro. So, ibig sabihin, parang alien po ito kay Pedro. Anong ibig sabihin yan? Alien, ibig sabihin, yung term na ginagamit, church, ay bago po sa kanila dahil sa kanila ay templo, sa kanila ay sinagoga, at ang simbahan o the word the church ay ginamit ng ating Panginoon. So, Jesus Christ is not referring to the structures or building
but a congregation or assembly of believers. So meaning, think about that mga kapatid, believers, mga tao na sa paligid po natin ngayon, ang simbahan ay mga hugpong o lipunan o ang mga tao nagsama-sama sa isang diwa ng pagsamba at paglilingkod sa Panginoon, simbahan po yon. So this is the descriptive images and illustrations mga kapatid, the metaphor or figure of speech na ginagamit po sa Biblia, tulad po ng body of Christ. Ang simbahan ay tulad ng body of Christ. So a church is a family of a household of God. Ang simbahan ay minsan tinatawag sa Kingdom of God. Yun po mga kapatid, and sa succeeding Wednesdays po natin, pag-aaralan po natin yung ibang metaphor upang mapagpulutan po natin kung ano ka, sino ka, at anong bahagi mo, at anong importansya nung sinasabi that the church is the body of Christ, that the church is the family of the household of God, the church is the kingdom of God, and so on and so forth. Okay, so dito mga kapatid sa araw na ito ay pag-aralan po natin yung a church is a house, no? A house or a living stone, composed of living stone. Mga kapatid, sa New Testament period and even Old Testament, ang simbahan doon, ang mga bahay doon, ang structure, ang physical structure composed of mga walls ay ang sahig ay gawa ng bato, ang walls niya ay gawa ng bato na parang pinafile po nila. At ang simbahan na madali po nating maintindihan na every structure na meron sila doon ay meron tinatawag na mga bato na pinagpatong-patong. Okay? Nire-reprap. Okay? Talagang hinugis nila para magiging structure o solid structure para mag-protect, para mag-shield sa kanila, at ang simbahan na yan ay ginagawa po nila para magiging isang tahanan. Okay? But then, the Lord, sa text natin binabasa, sinasabi niya dito, na tayo po ay living stone. So if you recall, if you have a picture mga kapatid sa likod ko po, yun po yung isang wall composed of living stone, composed of mga bato. At dyan mga kapatid, makikita natin sa likod ko na yan, ay ikaw ay isa sa mga bato na nariyan. Sa isang simbahan o sa isang assembly of believers, na ikaw po ay, yung illustration na yan ay picture perfect yan dito sa tinatawag natin na the household of God or the temple of God. So, again, ang tahanan mga kapatid, it is not, it has a columns, may mga columns yan, may mga poste yan, may mga roof yan, may mga walls yan, nagsama-sama. At ang ibig sabihin po, nagkakaisa, nag-unite po sila. Kasi kung kung mga hindi nakokonekta po na poste doon, na hindi nagtutulungan ang columns, ang mga roof, ang mga trusses, walang pagkakaisa, guguho po yung building na yan, guguho po yung structure na yan. So kung sinasabi ng ating Panginoon, we are living stone, we are in the church, we are with the believers in the church, we need to be united in the church. Unity. So mayroong interdependence, mayroong tutulong-tulungan. Yan po ang picture or metaphor or illustration na makikita po natin mga kapatid. So again, a church is not a church, it is not a biblical church without the believers na pinagsama-sama, binaband sila, pinapako sila, sinementohan sila. Sila po isang bahagi na isang simbahan na nag-connect po sila to form one unit before God. Okay? So again, yung picture na sa aking likod mga kapatid, wala kasing hollow blocks during those days. Ganyan po ang kanilang construction material sa mga bahay. Mga bato na pinagsama-sama. Talagang kanilang sinisilsilyan upang magporma hugis ganun para magiging mas matibay. No? Hindi po yan nakikitaan po natin ng medyo may problema. Okay, so we are individual hollow block. So gagamitin ko na lang po yung modern terms natin. Instead of living stone, we are individually hollow blocks. As the living stone in New Testament period to have a spiritual house of God. Amen. So again, balikan po natin, ang church means ecclesia. Greek word po yan meaning the called out one, the called out ones. Ibig sabihin, mga tinawag, na mga taong tinawag para sa kapakanan ng ating Panginoon na nagsama-sama o nag-assemble o isang kongregasyon na tinawag ng ating Panginoon for His purpose. Amen? So ecclesia po meaning called out ones. Remember, we are called out from darkness into His wonderful light. So mga tinawag. So ibig sabihin, God initiated it. God chose us to be part of His ministry. Okay? So ang simbahan pala, mga materialis puertes yan
no? Bagamat physically tayo po mga may may mga puna, ang ating ugali may puna, ang ating nakaraan ng ang ating mga lihim ay may mga kasalanan, but then God called us out from darkness into His wonderful light para sa isang pakay, sa isang purpose ng simbahan, at yun na nga po, dito po tayo nagsama-sama at tinatawag po ito na simbahan. So question, why Christians should called for it every church? Kasi sinasabi po natin, why Christians were called? Bakit siya tinatawag? Why Christian called for in every church? Bakit ka tinawag? Kasi sabi, we are called out once. So number 1, called to be built up a spiritual house. Yan po. Ang verse po natin, 1 Peter kanina, binabasa po natin, you also like a living stone are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So again, mga kapatid, we are here, we are being built up into a spiritual house. Okay? Spiritual house meaning we are built up into an assembly of believers. We are built up in a strong organization to propagate the gospel. Meron po tayong team, meron po tayong assembly of believers, different gifts, different talent, nagsama-sama para sa layunin ng ating Panginoon. We are living stone. We are a component, we are part, we are ingredient of that assembly of believers, and we are called the spiritual house or a church. Yan po mga kapatid. Huwag tayong mananahan dun sa building. Okay, for example, sa tahanan mga kapatid, ito yung kagandahan mga kapatid, maunawaan po natin ang mga illustration o metaphor na ginagamit sa ating Panginoon. Why? Because, for example, ang physical house po natin, ang tahanan po natin, merong mag-asawa, merong anak, at sila po mga kapatid ay inuugnay po natin, ini-illustrate po natin yung tinatawag natin spiritual house. For example, lahat ng tahanan na sa bawat tahanan na physical na tahanan, meron pong covenant ang Panginoon yan. Ibig sabihin, meron siyang salita, meron siyang nais gawin. For example nga, ang ating pamilya, merong mag-asawa, may anak. Merong covenant ang ating Panginoon dahil yung mag-asawa, bago po silang nagsama sa isang tahanan, meron po silang covenant, meron po silang pledge, meron po silang sinasabi ng I do. At sinasabi po nila, till death do us part, at ang witness po nila doon, walang iba kundi ang ating Panginoon. So yan yung participation ng Panginoon dun sa tahanan na sinasabi natin na family house. So ang mga anak din, inuutusan din ng ating Panginoon at sabi ng mga anak na kids or children, obey your parents. Yung utos ng Panginoon para sa kapakanan ng isang tahanan. At sinasabi din ng Panginoon sa mga magulang, parents, do not exasperate your kids. Ibig sabihin, huwag niyong inisin, huwag niyong asarin ang iyong anak upang respetuhin ka, upang ikaw po ay tawag nito sundin ang iyong mga utos o kautusan. So, yun po mga kapatid, din sabi po ng ating Panginoon, spouse, love your what? Sa lalaki for example, ang mga husband sinasabi, husband, love your wife, and wife, submit to your husband. So, meaning, ang ingredients o turo o guarding o instructions ng Panginoon o covenant ng Panginoon para masaayos ang kanyang marriage doon sa mag-asawa na yan, involved siya doon. Nandoon ang ating Panginoon. Ang kanyang mga salita nandoon. Ang nais niya, ang will niya nandoon. So when the Lord told us and say na being built up a spiritual house, now this is not referring to the spouse na sinasabi ko kanina o mga bata. Ito po yung spiritual house. Ito yung simbahan. So meaning, among the believers sa spiritual house na yan, sa kongregasyon na yan, sa assembly na yan, ay naroon ang salita ng Panginoon, naroon ang kanyang ugnayan at pang pinagsama-samahan natin yung covenant natin sa Panginoon na tayo po'y maglingkod sa Kanya, ang ating covenant sa Panginoon, nakipag-amen tayo sa Kanya na siya'y ating susundin, ang kanyang mga salita ay ating susundin. So ang believers, ang assembly pala ng believers, we are called for a purpose at yan po to build a spiritual house at meron siyang ugnayan, meron siyang salita, meron siyang instruction. No, hindi po tayo nagsama-sama sa isang simbahan na wala tayong covenant, walang salita ang Panginoon. Meron po. Kaya nga po mga kapatid, marami po tayong nadidinig sa Biblia. For example, love one another, forgive one another, pray one another, help one another, carry one's burden one another, admonish one another, and so on and so forth. Ibig sabihin, yan po yung mga covenant, yun po yung mga utos ng Panginoon na masiayos ang spiritual house ng kanyang tinatayo.
So mga kapatid, it is an agreement at sometimes if you broke that covenant, or if you broke the word of God, so we are broken the pledge or the covenant of the Lord. So meaning mga kapatid, minsan nga nakikita po natin sa hatahanan, pag ang mag-asawa na ay medyo magaspang ng kanilang sasalita mag-asawa. Halimbawa, for example, ang lalaki dati-rati pag nung sila'y magliligawan pa at sinasabi lahat ng papuri doon sa babae, ang ganda-ganda mo, mahal. Okay, ang bait-bait mo, mahal. Ang ganda-ganda ng mukha mo ngayon. Ang ganda-ganda ng gupit mo ngayon. Pero nung mag-asawa na, magaspang ng salita, amoy gaas ka na. Maligo ka nga doon ang baho-baho mo. Parang gano'n na ang pananalita. Magaspang na, nawala na ang kanyang damdamin. Okay, the same with you guys, people of God. Mga kapatid, minsan tayo po ay naglilingkod sa umpisa ay napakainit, napakaalab po natin. Hat na hat po tayo, parang wala ng bukas. Umiiyak tayo, humahagulhol tayo sa Panginoon at gustong-gusto nating panoorin, pakinggan ang mga salita. But now, saan ka ngayon? You abandon your first love to God. You broke the heart of God. You are not intended to do that. Dahil sabi ng Panginoon, you are built to a spiritual house. Not to disunite, not to dismember from the church. Yun po, we are called to build by inside the church. So kung kayo naging Kristyano, mga kapatid, you enter the wonderful new life with the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, at you become one of the living stone, you become a hollow block of a house of God. You are part of that wall. Okay, believers, you are called to be one and part of the living stone or the hollow blocks of that house. Amen. Meaning, we are called to connect to one another. Nagdalahan po. Remember, yung hollow blocks, mga kapatid, o yung living stone, pag nagsama-sama yan, nagpatong-patong yan, then talagang matibay po yan. Hindi basta-basta pwedeng basagin yan. Pero pag ikay nag-iisa, madali kang matapon, madali kang gugulong, gaguho ka, o di kaya pag may ulan, may tubig, ay pupunta ka doon sa ilog. So ganun po, you are connected to one another to form a solid or force, o di kaya magiging influencer, o mga grupo o mananampalataya na nandyan sa simbahan na mag-influence sa sanlibutan, at ang dyablo ay mahirapan ng umaatake sa inyo dahil kayo po yung sama-sama. Remember yung walis, mga kapatid, mahirap pong magwawalis na isang stick lang. Pero pag ang walis na tingting ay nagsama-sama, marami pong matrabaho at meron po silang puwersa. So you are part of that living stone. You need to support financially to fuel up sa church. As far as I know, kailangan po ng pera ang simbahan. Ikaw yung kasama. Ikaw yung unang magsuporta. Ikaw yung unang mamanalangin to secure the unity of the church. Ikaw yung magpakumbaba. Ibaba mo yung pride mo. Okay? Ikaw po ang mag-insist sa kapakanan ng Panginoon. Kung ang pagyayabang ay hindi mula sa Diyos, dapat ikaw po ay magpakumbaba. Ma-secure lang ang pagkakaisa sa simbahan. You need to protect the church. You need to strengthen the believers. You need to encourage one another and not to destroy the oneself. The moment you destroy another stone, mga kapatid, nandoon nagpatong-patong kayo, so guguho po yung sinasabi natin ng living stone. Remember, ang wall na nakikita po nyo kanina, ayan po yung isang solid. Bearing one another, carrying one another's problem. So there's no such thing as Christian but never belong to a church or never belong to a spiritual house of God. So therefore, ang lahat ng mga mananampalataya ay meron siyang bahagi, meron siyang maituturo na pastor, may maituturo siya na simbahan na siya po'y kabilang doon. Marami pong mga tao ngayon, mga kapatid, na sinasabi, ako'y Kristyana, ako'y mananampalataya, pero wala po silang maituro na simbahan kung saan sila. Wala silang maituro na pastor kung sino nagpapastor sa kanila. Yun yung mga tao na simply tumalikod na lamang sa gawain ng Panginoon at nagdoon pa rin, dala-dala pa rin nila sinasabi sila bilang mananampalataya. Na sila na umiiwas, siguro natitisod sila sa simbahan, siguro sila ay nanglalamig sa paglilingkod ng Panginoon at pa rin sinasabi pa rin nila sila ay mananampalataya at wala silang maituro na simbahan, pero actually sila ay nanglalamig. Actually sila ay lumalabas. Actually sila po'y nag-iisa na lamang. Nakakatakot na sitwasyon po yan. Amen. You are not designed to that. Na ikaw walang suluista po na mga mananampalataya. Number 2, you are called to unite with God. Nakipag-isa po tayo.
Ibig sabihin, ikaw dating wala, ikaw dating foreigner, ikaw dating ay labas doon sa grasya ng Panginoon. Pero nandito ka upang ikay bahagi ng Panginoon, makikiisa sa ating Panginoon. Remember, noong tayo nasa kadiliman, we are separated from the fellowship of God. We are separated from the fellowship among the believers. But when God called you out of darkness, the agenda or the purpose of the Lord Jesus Christ is for you to unite fellow believers. Magkakaisa po. Therefore, hindi pala nais ng Panginoon na tayo po'y magbagsik-baksikan, maghari-harian. Hindi pala gusto ng Panginoon tayo magkahati-hati. Hindi pala gusto ng Panginoon na tayo po ay magkakaroon ng problema sa simbahan. You need to unite in the faith and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So with that mind, that truth in your mind, therefore promoter po tayo sana ng pagkakaisa sa simbahan. Amen? Ephesians chapter 2 verse 19 to 23, consequently you are no longer foreigners and alien. So sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Efeso na kayo po ngayon ay hindi na po kayo foreigner, hindi na pa kayo iba sa amin. Hindi na po kayo alien sa amin. At one time on your own, you are separated from God. But now you are fellow citizens with God's people. Now you are fellow. Kaisa na kayo. Tayo po'y kababayan na, citizens of God's people and members of God's household. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 2:19. So, mga kapatid, you are members of God's household, meaning you are united with people. You are ibinaban ka ng Panginoon na to form a solid force, a solid influencer of the world, a solid light of the world, na magministeryo sa kadiliman, magministeryo sa sanlibutan. Yan ang pakay ng Panginoon kung bakit merong simbahan. And 20, built on the foundation of the apostles and the prophets with Jesus Christ Himself as a chief cornerstone. Okay, remember the word chief cornerstone, mga kapatid. It is a foundation. So in Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Wala pong tao o architect o engineer na pag siya po'y nag-construct ng building ay inuuna po niya yung bubong. Wala pong tao na nagkukonstruct na unahin po niya yung bubong, ang trusses. Lulutang ba yan? Hindi po yan lulutang. Wala pong tao na magsimula ng gumagawa ng pader. Wala pong ganon. Parati po, ang umpisa po ay pundasyon. Naguhukay po yan, pundasyon. Pagkatapos yan, mga walls, mga pillars. Pagkatapos yan, dingding. Pagkatapos yan, mga beams. Pagkatapos yan, mga trusses. Pagkatapos yan, walls. Pagkatapos yan, bubong. May proseso. So meaning, yung isang simbahan, mga kapatid, kung ihambing natin again doon sa living zone, ihambing natin doon sa temple, physical structure, inuuna pa natin din pag-construction sa foundation. That this verse told us that Jesus Christ is the chief cornerstone. Pundasyon po ang ating Panginoon. Remember Peter sa Matthew, ulitin ko po yung Matthew 18:16 or 16:18. Anong sabi ng Panginoon? Peter, upon this rock I will build my church. Ang ibig sabihin na walang makapagsira. Okay? Kung ano ang tatalian mo sa lupa, tatalian ko sa langit. Kung anong pakakawalan mo sa lupa, pakalawan ko sa langit. So anong ibig sabihin, mga kapatid? Through the church, through the ministry of the church, kung si Pedro nag-stop siya ng preaching of the Word of God, he is actually binding people from knowing Christ, from coming to the throne of God. Pero sa pamamagitan ng Ebanghelyo, doon po sila po natututo, doon po sila nakakalas sa kanilang slavery from sin, sa dominion ng Satan sa pamamagitan ng salita. Yun po yung ibig sabihin noon. At anong usapan nila ng ating Panginoon doon? Sino ako, Pedro? Sabi nung isa, sabi nung ng ating Panginoon, ang topic nila, sino ako? Sabi nila sa labas. Sabi ng isang disipulo, Lord, ikaw po si John the Baptist. Ikaw, sino ka? Sino ako sa mga tao? Ikaw si Prophet Jeremiah. Pedro, sino ako sa harapan mo? Ano ako? Sabi ni Pedro, Lord, ikaw po the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, Peter,
You are so blessed. This is not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Meaning to say, the idea, the knowledge of Peter about Jesus Christ as the Son of God, it was not revealed by any person, but it was revealed to you, to him by the Holy Spirit, na siya po'y Son of God. At sabi ng Panginoon Peter, upon this rock, I will build my church. So what is that rock? Hindi po yun bato na physical. Pundasyon po yun. Upon this rock, I will build my church. Ano yun? Yung rock na yan, yung truth na yan, na ni-revealed ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Pedro that Jesus Christ is the Son of God. So yun yung pundasyon ng simbahan. Nagsama-sama po ang isang simbahan, hindi dahil magaling ang mga tao, magaling apostoles, magaling ang mga disipulo ng Panginoon sa unang panahon na kaya nanatili kayo ng simbahan. Kung hindi, ang pundasyon na yan, yung katotohanan na pinag-usapan nila who Jesus Christ was. At walang iba kundi ang Panginoon, the Son of the living God. At yun yung pundasyon. So kasalukuyan, ang pundasyon po natin sa simbahan mga kapatid, hindi po ang pastor, hindi po ang mga elders ng simbahan, hindi po ang turo ng interpretasyon ng isang pastor. Ang pundasyon po ng isang simbahan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kung babasahin nyo sa verse 20, built in the foundation of the apostles and the prophets, because after the Lord Jesus Christ preached the gospel, marami mga disipulo, sino yung mga sumusunod sa Kanya? Yun na yung pag-build up ng simbahan, mga kapatid. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy nang nabibuild up ang simbahan ng ating Panginoon. 200 years, 2,000 years ago, nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoon hanggang sa kasalukuyan. They are founded by the teaching of the apostles and the prophets, no other than the Lord Jesus Christ Himself as the chief cornerstone. Nandito po simba, nagpatuloy po tayo. You are continuing building the church until our present time. Amen? So ang pundasyon natin ng Panginoon, we are called to unite. Kaya mga kapatid, we are called to unite because ang pundasyon konektado sa column, ang column konektado sa beam, ang beam konektado sa hollow blocks, at ang hollow blocks konektado doon sa trusses, ang trusses konektado po siya doon sa bubong, at ang lahat na ito ay nagsama-sama, nagko-connect, nagkakaroon ng isang magandang building, na isang matibay na struktura para sa purpose ng ating Panginoon. The same with you, people of God, believers, mga mananampalataya. Nagsama-sama po tayo para sa gawain ng Panginoon. Nagiging solid po, nagiging powerful ang simbahan, ang mga tao, mga lipunan, mga nanampalataya, dahil maraming nananalangin, maraming humahakbang doon sa utos ng Panginoon, go and make disciple. Maraming gumaganap ng trabaho sa simbahan. So nagiging active ang simbahan, nagiging living organism ang simbahan dahil po doon sa mga struktura nagkakaisa po sila para sa gawain ng Panginoon. That's why mga kapatid, the mission of Satan is to destroy the church. And how he will destroy the church? Pag magdi-disagree lang kayo, mga mananampalataya, mag-away-away lang kayo. Hindi na nyo isipin yung mga kaluluwa na sa labas. Isipin na nyo ang iyong pride, isipin na ninyo ang iyong kapakanan sa simbahan na ikaw ay magaling at ikaw dapat dito dahil ikaw matagal na sa simbahan, dapat ikaw ang masusunod, dapat ang pera ay ganitong paggastos, dapat ako mag-approve, etc. etc. Marami nag-aaway yan. Nakalimutan nila ang kanilang bahagi ng simbahan na hindi sila po ang nagpundar ng pundasyon, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. So you are a dead stone. You are not living stone. Now remember mga kapatid, kung may patay na bato doon sa struktura o sa wall, mahihina yan ng wall na yan. Guguho yan. And the same thing also kung may mga tao po na mga ministry head, mga miyembro, mga officers, nandoon sa simbahan pero walang ibang pakay kundi sirain ang bawat isa, ang bawat kapwa, at ang kanyang pride ay masusunod, ang kanyang sarili masusunod, hindi sumusunod sa pastor, guguho ang simbahan na yan. Amen. So yun po mga kapatid, we are called to unite with God for the works of service. Ang pundasyon ng simbahan, hindi po ang tao, kundi ang ating Panginoon as a chief cornerstone. Sinundan po ng mga apostoles, sinundan ng mga propeta, sinundan ng mga kamanggagawa, disciples, at hanggang sa kasalukuyan, kung bakit po tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon, salamat Pedro. Salamat Paul, salamat John, salamat Simon, salamat sa lahat ng mga taong ginagamit, henerasyon to henerasyon, ang salita ng Panginoon nakarating sa atin dahil they are building the church. Amen? Until our present time. Bakit tayo pupunta sa Mindanao? Bakit pupunta tayo sa Visayas? Bakit pupunta tayo sa Luzon? Because we need to be part, we need to be, what we want to be a construction boy sa ating Panginoon sa gawain.
tayo po'y naway magiging mason, tayo magiging kamanggagawa sa mga kamanggagawa na meron tayo marahil sa ibang simbahan. So this church, Crossway, ang intention po natin is to build the church, na strengthen ng simbahan, ating palitadahan ng turo ng Panginoon, makipag-fellowship tayo para titibay ang mga beams, ang mga structure na yan, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay ating i-insist. Amen. So, yun po mga kapatid, and the same with you, people of God. Sa Ephesians chapter 2, mga kapatid, may concept po si Paul na kanyang sinasabi dito, yung citizens in the kingdom of God. May concept po din siya sinasabi dito, the household of God. May concept din siya sa turo na to, building a house. Okay? So we need to unite with fellow believers. We need to be driven by the unity in the Spirit, in the truth, in the Lord Jesus Christ. And this is very important, mga kapatid, sa ating gagawin sa ating Panginoon, unity. For example, mga kapatid, tayo po may kanya-kanyang pamilya. Okay? Meron tayong kamag-anak, meron tayong kapatid sa Laman, meron kang kapatid doon sa, for example, sa Osamis City, meron kang kapatid sa Marikina, may kapatid ka sa Las Piñas. So, hindi dahil kayo magkalayo ay hindi na kayo magkakapatid. Magkakapatid pa rin, kahit malalayo. We are scattered. We are separated from sa borders, sa lugar, pero kami magkakapatid pa din. So, meaning ang simbahan, kahit ikay every Sunday wala ka dyan, pero yung commitment mo, ay yung gawain, ang iyong prayer ay sa isimbahan, nandyan ka, ang iyong puso na riyan. Amen? Dati-rati tayo po'y hiwalay. We are separated from the fellowship from God. So mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin, nandyan ang simbahan, hindi ka lang bahagi ng isang simbahan, ikay nandyan, at marahil hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng minuto, lahat ng oras, lahat ng panahon na ikay nandyan sa simbahan. But you need to be identified yourself to a church. You need to identify your pastor to teach you, to mentor you, to guide you, to lead you, to feed you with the Word of God. You need to be identified that. Okay? You need to pledge your commitment. You need to say something about your works of service at saan mo gagawin yan. Sasabihin mo, hindi lang basta-basta kung kailan ka gusto mag-evangelize at walang nagpapadala sa'yo na isang grupo, na isang simbahan. You need to pray one another. Sino yung one another? Kung wala kang simbahan. Sabi, you need to help one another. Sino yung tutulungan mo kung wala kang simbahan, wala kang kapatiran? Amen? Huwag mo sabihin na ikaw po'y tutulong sa mga simbahan. You're not designed to that, mga kapatid. Otherwise, mali po ang sinasabi ng ating Panginoon. You need to be part of the local church. Okay? Bagamat mayroon tayong tinatawag na universal church, may kapatiran po tayo nandoon sa Amerika, mga Amerikano, mga Aprikano, mga Australiano, kasama po natin sa isang universal church, although hindi po tayo nagkasama-sama, but we are part of the body of Christ. Amen? Pero yung specific natin na commitment, yung pledge natin sa Panginoon, yung support natin, financial support natin sa Panginoon, yung prayers natin sa Panginoon, yung emosyon natin kung saan natin ibubuhos, yung tayong pagkaisa, tayo po'y makikiisa kanino sa isang simbahan na nagpe-pledge ka ng support. Amen. So mga kapatid, this illustration, this message, okay, ang suma total nito, you are called to unite with God. There's no separation. Mga kapatid, walang pagkakahiwalay. Amen? Wala tayong mga tinatawag na boundary. Okay? Tayo po'y nagkakaisa, meaning we are called to unite with God. We are diverse in nature but united in the purpose and the agenda of the Lord. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, kung titignan mo yung bahay mo ngayon, kung meron kang bahay, ang mga bahay na meron ka dyan ay yung hollow blocks na yan, yung bakal na yan, yung bubong na yan. Dati-rati po, iba-iba pong pinanggalingan yan. Yung bakal sa bahay mo na nakikita mo ngayon, galing yan sa isang hardware. At yung hardware na yan, binili niya yung materialis na yan, galing doon sa Manila. At sa Manila naman, binibili niya yung bakal na yan, galing yan sa China. So mula sa China, nakarating sa atin dahil may mga prosesong ginagawa. At yun po yun, ang hollow blocks, ang semento, ganun din. Ang semento may galing sa Surigao, ginigiling, tapos hinatid po doon sa Iligan City, ginagawang semento. Pagdating sa Iligan City, pinadala sa Manila, nakarating sa hardware ng Manila, nagiging isang bag na semento at ginagamit, hinahalo po natin.
Everything na makikita mo sa building o sa bahay mo ngayon, bubong man yan, bakal man yan, tiles man yan, pintura man yan, may iba't ibang pinanggalingan, may iba't ibang galing sa, yung basic material galing sa ibang bansa. Lahat po yan mga kapatid. Anong punto ko mga kapatid? Bakit ko nasasabi po yon? Dahil mga kapatid, tayo ganon po dati. Tayo po ay nanggagaling sa sanlibutan, nanggagaling po tayo saan? Sa ibang korte, sa iba't ibang ugali, sa iba't ibang pinanggalingan bayan, sa ating kultura, sa ating pananalita. May Bisaya, may Tagalog, may Inglesera, Inglesero. Merong mga tao galing din sa Mindanao, sa Visayas. Pero nung binuo ang simbahan, nagkasama-sama po itong mga tao na ito. Wow, it is a beautiful place. Not a place, but a beautiful people serving the Lord, united to serve the Lord. Yan po mga kapatid. Yan po ang simbahan natin. Hindi po tayo galing sa isang lang pinanggalingan. We're coming from different ways of life. Yung ating pinanggalingan at iba-iba. We are separated in the past. Meron din na lasinggero dati, meron diyang babaero dati, meron diyang nandoon sa sabungan pag Sunday, meron diyan na malakas manigarilyo, marami diyan ay lahat iba't iba. Pero nagsama-sama doon sa diwa ng pagsambat dahil sila po'y tinawag mula sa kadiliman, they are called out from darkness into His wonderful light. The people inside the church, meron po tayong tinatawag na different economic situation. Merong kaya, merong kaya-kaya, at merong kinakaya ang buhay, at meron talagang kayang-kaya. Meron po tayong cultural background. Merong mga tribo, merong Mangyan, merong Tibuli, merong Blaa, merong Manubo, Jangan, etc. Marami mga tribo po. Pero yung cultural background natin, pinagsama-sama po tayo sa isang diwa ng pagsasamba, sa isang simbahan. May Bisaya dyan, may Tagalog dyan, may tribo dyan. May mga different educational attainment. Merong mga engineer dyan, merong mga secretariat lang, meron po dyan mga electrician, meron dyan mga abogado, meron dyan mga doktor, meron dyan mga ordinaryong security guard, ordinaryong tao, lahat yan nandyan nagsama-sama. Meron dyan marunong umawit, meron dyan marunong mag-gitara, marunong mag-keyboard, may mga interest sila, kung iba't iba. Mga kapatid, itong differences po natin, nagkasama-sama, pinagkakaisa ng Panginoon, narito po tayo, nagkakaisa para sa diwa ng pagsamba. See? Mga kapatid, yan po yung korte hoges. You are called to unite. It is not because you are intelligent person, because you are not a rich man, you're wealthy, you have so many talents. But God in His own purpose and for His own glory, alam niya kung sinong ilalagay niya dyan sa isang simbahan na yan. Dati-rati, iba't ibang ugali, iba-ibang pag-iisip natin, ibang ambisyon natin, makasarili po tayo, palamura po tayo, palahubog po tayo, magmamataas po tayo, bastos po tayo, mayabang po tayo, sinungaling po tayo, nagwapu-gwapuhan ka po. Okay, may mayabang, may nanglalait, may naganda-gandahan ng mukha itsura. Name it, you have it all. Sabi ng SM Schumart. So, pero itong mga kapatid, hindi naging balakid. Pinili ka, tinawag ka ng Panginoon dahil hindi kayo mabait. Hindi ka tinawag out from darkness dahil ikay sobrang matuwid. Kundi tinawag ka, inahon ka sa dilim upang ikay magsamba, magpuri at ikay nilagay sa liwanag. Mga kapatid, you are called to reunite. Sabihin nga dating kanina, you are strangers, you are no longer strangers, and what? You are no longer foreigner and alien. So Jesus Christ is the master architect. Meron ito, master builder po siya, pundasyon po siya. He is taking part of every materials na kanyang ginagawa sa simbahan. Ikaw po yun, isang materialis puertes. To build a spiritual house. Okay? But before Jesus did it, mga kapatid, bago po na tayo isinama sa simbahan, yung totoong Kristiyano lang ha, dahil marami pong mga tao na sa simbahan ay mga not a living stone but a dead stone. Alam mo yung dead stone mga kapatid? Kahit anong gawin mo, kahit ilang beses sila nakapakinig ng salita ng Panginoon, walang respond, hindi nagbabago ang buhay. Meron din mga tao sa simbahan, huwag nating general. Dahil sa simbahan, hindi po living stone yan. Ang living stone, yung mga totoong mga pananampalataya, may karanasan sa Panginoon. Amen? Dahil may mga dead stone din dyan, taga-pakinig lang, taga-konsumo lang, taga-amen lang, pero walang pagbabago sa buhay, dead stone yan. Pero sa mga living stone, mga kapatid, katulad po ng ating ginagawa ng the master builder, walang iba kundi ang ating Panginoon, siya po ang nakakabatid kung paano tayo hinuhugisan, sinisilsil ang ating labi, kinukurtean, binapalo niya ang ating mga mamalalaswang mga mata,
kanyang sinisipilya o kanyang hinuhugisan ang ating mga mabasura na mga pananalita. Amen? So, Jesus Christ is active in every part of your life. Yung pananalita, yung pag-iisip, binago lahat yan. Pinutulan niya yung mga matatalas mong pananalita. Ang mga labi natin, yung mga gaspang natin na pananalita, sinasander po niya, nililiha po niya. Yung mga sinungaling natin na mga ugali, inaayos po ng ating Panginoon. At noong naayos niya yung ang ating pagkatao, kanya tayo po'y inilagay kung saan tayo sinilid o saan tayo pinapatong doon sa bahagi ng wall, sa bahagi ng isang traktura na ikay kapiraso lang na bato na nandoon sa isang solid na pader na malaki. Amen. So, there's nothing in you, mga kapatid, na hindi kaya ng ating Panginoon. God knows very well na ikaw po ay napakahalaga po, na ikaw po ay magkakaroon ng isang pagkakaunawa at mayroon ka pong perspektibo o konteksto na isang simbahan. Ikaw po isang bahagi lamang. Okay? At there's no such thing as Christian apart from one another. Walang Kristiyano na wala siyang kapatid. Walang Kristiyano na wala siyang gagawin sa simbahan. Walang Kristiyano na wala siyang pwedeng iambag. Hindi man pera, wala siyang iambag ng gawain sa simbahan. Okay? Ang isang bato ay hindi po matatawag na wall. Ang isang bato ay hindi po matatawag na pader. Ang isang bato ay hindi po matatawag na sahig. Dahil ang sahig ay composed of living stone. Ang wall ay composed of living stone. Mga kapatid, nakakatakot po mag-isa. Remember, kung pupunta ka sa ilog, mga kapatid, anong makikita natin sa ilog? Mga bato. So mga bato na pagdating ng ulan, agos ng tubig, flash flood, nandoon po sila, mag-iipon-ipon doon sa river. Nandoon po ang mga batong malalaki, maliliit, nag-ipon-ipon, nagsama-sama dahil gumugulong po sila nung sila'y pina-flash flood, na ulanan, natulak ng tubig, naroon po sila. Pero wala po tayong makikita po doon sa ilog na yan na merong mga pader, merong bahay na bato, merong nasama doon. And common thing, mga kapatid, na makikita natin, ang nandoon yung mga isa-isang mga bato na hindi konektado sa bawat isa. So ang ibig ko lang sabihin, ganong ang kalagayan ng isang taong mananampalataya na hiwalay doon sa simbahan, hiwalay sa gawain ng Panginoon, hiwalay doon sa disenyo ng Panginoon patungkol sa kanyang buhay bilang mananampalataya, at nag-iisa po siya. Dahil madali, pagdating ng unos ng buhay, pagdating ng flash flood ng buhay, pagdating ng kalamidad, pagdating ng mga sakuna, spiritual man yan, physical man yan, saan siya pupulutin? Doon po sa ilog. Bagamat ang iba na nagsama-sama, nagiging matibay sa unos, binagyo na. Mga kapatid, remember sa Batanes, ang mga bahay po nila doon ay hindi po ordinaryong mga materialis na kanilang nilalagay. Ang bahay po sa Batanes, dahil araw-araw po silang binabagyo doon, halos malakas ang hangin, ang bahay po nila doon ay puro bato. Amen. Para ito'y matibay na hindi kayang buwagin ng hangin, hindi kayang buwagin na kaanumang lakas ng typhoon, hindi po, dahil puro bato. So, ganun din po, mga kapatid. Mananampalataya, kaibigan, kung ikaw po ay wala pong sinasamahang simbahan, ikay isang malungkot na isang taong naglalakad sa sanlibutan na walang kapakinabangan sa harapan ng ating Panginoon. Ikay naglalakad sa sanlibutan na anytime from now, ikaw po ay hindi po mabigyan ng pagkakataon na magbigay papuri sa ating Panginoon because you are not designed for that. 1 Peter chapter 2 verse 6, say, I lay a stone in Zion, a chosen and a precious cornerstone. The one who trusts in him will never put to shame. Who is that stone? Jesus Christ. Where? In Jerusalem, in Zion. Chosen by God, precious cornerstone. Now, to you who believe, this stone is precious. Why precious? Because God chose the Lord Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only begotten Son is precious. Kaisa-isang anak yan, binigay ng Panginoon para sa iyo. Yun po yung ibig sabihin ng precious stone. Jesus Christ is the living stone, precious, chosen,
cornerstone, foundation, and those who trust in Him, kahit anong klaseng bagyo, calamity, kung nagtitiwala ka, hindi ka mapapahiya. So bakit sinasabi ni Pedro to? Sabi niya, for in Scripture it says. So anong Scripture na binabasyan ni Pedro, mga kapatid? So Peter something na meron siyang nababasa sa Biblia. At nababasa pala niya yon sa Isaiah 28:16. At ito pong sinasabi. So si Isaiah, mga kapatid, naging tao yan 730 years before Peter. So nagbabasa pala si Peter ng sulat ni Isaiah at nabasa niya, so this is what the sovereign Lord says, say I lay a stone in Zion. Okay? Parehong-pareho. A tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. And one who trusts will never dismay. So exactly the same ang sinasabi ni Peter about the Lord Jesus Christ. A stone in Zion, in Jerusalem, tested stone. Nasubok na. The Lord overcome the world. Amen? He overcome temptation by Satan in Matthew 4:4. Sabi niya, I overcome the world. Precious cornerstone, He is the foundation. Peter, upon this rock, I will build my church. On what is that rock? The Lord Jesus Christ is the foundation. And what is that foundation? The truth. And what is the truth? Jesus Christ is the Son of the living God. Precious to God because for God so loved the world, only begotten Son. And the assurance that who will trust will be not dismay. Hindi ka mapapahiya. So sabi ni Apostle Peter, yes. So sabi ni Prophet Isaiah pala. So si Paul, meron din siya sinasabi. So hindi lang nagsasabi, sabi niya ni Peter at saka ni Isaiah, sabi rin ni Paul na kapwa apostoles, sabi niya, consequently you are no longer foreigner or alien but fellow citizens with God. At sabi doon po diyan, 21, in Him the whole, sabi doon, verse 20 pala, built on the foundation of the apostle. Okay, chief cornerstone, foundation. Sino yun? Apostles and the prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, ganong klaseng lingwahe din si Pedro, ganong klaseng lingwahe din si Peter, at ganon din ang sinasabi ni Prophet Isaiah, at yan ay pinapaniwalaan nila. Mga kapatid, Jesus Christ agreed also with Peter, with Paul, and Prophet Isaiah when the Lord Jesus Christ, Peter, upon this rock, I will build my church. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost in heaven. Mga kapatid, hindi po ito pagtali sa masamang espiritu. Hindi po ito pagkalag sa espiritu na meron ang tao. Sa pamamagitan ng salita, sa propagation ng gospel, ang mga tao makapakinig ng salita ng Panginoon ay maaalis doon sa slavery ni Satan, maalis doon sa bondage of sin, maalis doon sa slavery of the demonic activity, maalis po sila sa kalagayan nila doon sa evil one na naghahari-hari dito sa sanlibutan. Yun po yung gospel, yun po yung Ebanghelyo, yun po yung salita ng Panginoon nagbibigay sa kanila ng pag-alis sa kanilang kalagayan from bondage to freedom. And the truth will set you free, sabi ng Biblia. And who is the truth? The Lord Jesus Christ. Mga kapatid, yun po. Amen? So, mahalaga na tayo po'y magkaisa doon sa gawain ng Panginoon. The third one, called to do the mission. Tinawag po tayo bilang isang simbahan to do something, mga kapatid. Hindi po tayo tinawag para umupo, makinig at walang gagawin. Meron po tayong gagawin. May purpose po ng ating Panginoon. God created everyone for a purpose. God called everyone for a purpose. Ginawa po tayong mga mananampalataya. Nangyari po sa atin ngayon, mga kapatid. Mission will always prosper kung tayo po'y mananahan doon sa will ng Panginoon. Huwag kang matakot. Mga kapatid, sa totoo lang, marami pong kinakatakutan ng mayaman kaysa mga mahirap. Ang mayaman, natatakot po sila na maging mahirap, pero ang mahirap, hindi po sila natatakot na maging mayaman. So ang punto ko lang, mga kapatid, mas maigi na po na ang ating katakutan hindi sa pagsunod ng ating Panginoon. Katakutan po natin, mga kapatid, ang mga bagay na hindi natin nagagawa sa buhay nating mga mananampalataya. Huwag kang matakot sa mga bagay na gutom, huwag kang matakot sa kawalan, huwag kang matakot sa COVID, huwag kang matakot sa mga bagay sa kunan na darating, ang siksiksik, ang Antichrist darating. Huwag kang matakot dahil yan ay mangyayari. Mangyayari dahil sinasabi ng ating Panginoon.
Amen? Matatakot ka kung wala kang ginagawa sa kasalukuyan na magbigay luwalhati ng ating Panginoon, hanggang dyan ka lang, nananahan ka pa rin sa kadiliman. Ika'y dating naglilingkod, maalab sa paglilingkod, ngayon ika'y saan na? Nagtatago na. Hate mo na ang Sunday. Hindi mo na alala ang Panginoon tuwing Sunday. Hindi ka na nagbabanggit ng mga papurit, parangal, awitin, papuri sa ating Panginoon. Amen? Maliban na lang kung ikay hindi tunay na mga mananampalataya. Maliban na lang kung ikaw ay isang tao na wala talagang Kristo sa buhay at nasa kadiliman pa rin at ikay dead stone, hindi living stone. So sa Ephesians chapter 4 mga kapatid 11, siya po'y tumatawag, siya po'y nagbigay sa atin ng mga apostoles, siya po'y nagbibigay ng mga propeta, mga evangelists, mga pastors at mga ngaral. For what purpose? Verse 12, to prepare God's people for the works of service so that the body of Christ may be built up. So again, very consistent ang Panginoon. You are called for a purpose. For the works of service, maglilingkod, magsiserve sa ating Panginoon. Para sa ano? Para ma-build up, para ma-forma, para ma-establish ang simbahan, ang gawain ng Panginoon, ang body of Christ, hanggang sa magkakaisa tayo sa diwa ng pananampalataya at sa ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon, the Son of the living God, and become mature, attaining the whole measures of the fullness of Christ. So simbahan pa rin. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, that we are called for that purpose, mga kapatid. Again, to tell you frankly mga kapatid, 2,000 years ago, nandoon na ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Nagtuturo na po siya sa mga disciples, nagtuturo na po siya sa mga, nagbaptize po siya, nagtrain po siya, nag-evangelize po siya, nagdi-disciple po siya. For 3.5 years, ginagawa po niya to mga kapatid. And every time, added to the numbers that day, araw-araw may nanagdagan sa body of Christ. So the church never built up complete mga kapatid. Hanggang sa kasalukuyan, narito po tayo, magtatrabaho po tayo, and we want to join the mission of the Lord. Kung ang mission ng Diablo ni Satanas, ang mission po niya sirain ang relationship sa mag-asawa, sirain ang relationship sa kamag-anak, sirain ang relationship sa simbahan, kapwa mananampalataya, sirain ang simbahan, wala siyang ibang pinagkakaabalahan ngayon. Ganun po ang kanyang mission. So dapat tayo magmimisyon para doon sa kaluwalhatian ng Panginoon, tayo po'y mag-evangelize, tayo pong magdi-disciple, tayo po'y mag-worship. Mga kapatid, ang mission ay dapat po nariyan sa simbahan. Dito lang po umiikot ang trabaho ng simbahan basically. Mission. Okay? Bakit ko sinasabi we are a missionary institution installed by God, not installed by by any president of the Philippines or any agency sa gobyerno, but this mission or this church was instituted, was established by God, no other than God. Yung sinasabi ng ating Panginoon, go and make disciple. Evangelism is our tool. Mga kapatid, God demonstrated, Jesus Christ demonstrated how to evangelize. Marami po siyang iniebanghelyohan. May centurion, mayroong mga kitungin, mayroong babaeng dinugo for so many years, may mga Samaritana, may mga pilay, bulag, nakakita. At ang sabi ng Panginoon about evangelism, I have another sheep not yet in my sheep pen. Sabi niya, meron din akong mga tupa. Wala pa doon sa sheep pen, wala pa sa simbahan. This is about about evangelism. Sa discipleship, anong tinatawag natin, Panginoon? Ang discipleship is a tedious work of the Lord na ginagawa. And ito po yung pinakamahirap na trabaho. But the Lord said, Peter, feed my sheep. So meaning, yan po ang mga basic na trabaho na makikita po natin to do the mission. We are called to do a mission. In worship, for example, mga kapatid, the real worship is when you do the will of God, when you obey the basic laws of God. Go and make disciples, for example. I have another sheep in my not yet in my sheep pen. So meaning, the only thing na magiging kapuri-puri ang yung mga awitin para sa Panginoon, the only thing na pwede kang sabihin na, wow, praise God, the Lord, hallelujah, salamat Panginoon, every Sunday, kung nagagawa mo ang trabaho ng Panginoon bago ka mag-worship. Dahil nakakahiya po magtaas ng kamay, nakakahiya po magpuri sa Panginoon, mahirap po magpasalamat sa Panginoon na wala po tayong ginagawa. Katulad ng pamilya. Ikaw man, kung ang iyong anak ay tapulan kaayo, wala di masugo, na kay utos, wala gisunod. Tapos pagdating sa Sunday, pagdating sa bahay, tatanggapin mo ba, Papa, ang pogi-pogi mo, Papa, ang bait-bait mo, Papa, napaka-sipag mo. Hindi po, dahil ang anak na yan hindi sumusunod sa utos. The same with you people.
Kung tayo po hindi gumaganap sa pinagawa ng ating Panginoon, doing mission, doing evangelism, doing discipleship, it is not to worship God. God knows us. Amen? So again, we need to have a church, mga kapatid. We need to be in a mission. Hindi ko sinasabi pupunta tayo sa mga isla, iba't ibang lugar. In your own surroundings, kapitbahay mo, kaibigan mo, kaklase mo, kamag-anak mo, kababayan mo, nandyan po, mga mission field po yan. Imbitahan nyo, bahagian nyo salita ng Panginoon, ipanalangin nyo. Yun po ang simbahan, mga kapatid. Remember to align the church so that we need to align with the purpose of the Lord Jesus Christ. Sa Luke 19:10, for the Son of God came to seek and to save what was lost. So the church must be what? Must be an instrument of evangelism. Tayo po'y hahayo, tayo po'y magbahagi ng salita ng Panginoon, maging instrumento tayo ng Panginoon, maganap ang kanyang pakay, ang kanyang purpose to seek and to save what was lost. Merong mga sinasabi ng Panginoon, we are fishers of men. We are ambassadors of Christ. We are servants of God. So, anong pakay? Anong sabi? Kung tayo fishers of men, hindi ka nanguhuli ng isda. Kung sabi doon, ambassadors of Christ, tapos wala kang sinasabihan kung gaano kabuti. Ambassadors, mga kapatid, promoter po tayo ng gospel. Promoter po tayo ng Panginoon. Kaya tawag ambassadors of Christ. Ang mga ambassadors sa Pilipinas, papunta sa ibang bansa, i-promote po nila ang Pilipinas. Kung ano ang Pilipinas, merong peace and order, merong magagandang mga tanawin, magagandang mga resorts, magandang mga beaches, marami pong mapupuntahan. Yun po, pinopromote ang Pilipinas. Kung sinasabi ng ating Panginoon, ambassadors of Christ, pinopromote natin ang simbahan, pinopromote natin ang Panginoon, pinopromote natin ang Diyos Ama nasa langit. Sinasabi natin sa tao, kusit kanino man, we are servants of God. So again, yun po yung tatlo, mga kapatid, why the living stones is very important for us. Na bahagi po tayo sa isang struktura. Bahagi ka na isang bato. Dapat ito pong simbahan na to, ikay po'y maging bahagi, you are connected. Sa 1 Peter sinasabi, you also like a living stone. Mahalaga po na maunawan po natin, you are a dead stone. Ika po'y magdala ng lakas. Ang bato na patay, wala po yung hindi makatulong yan sa isang pader na malaki. Guguho yan kung maraming pong patay na bato doon sa pader na yan. Pero kung ang pader na yan ay punong-puno ng living stone, active participant, doer of God, player of God in the ministry, malakas po na simbahan yan. Okay? So you need people in the church who are willing to give their time, to give your talent, to give their treasures. Are you a dead stone? Or are you a living stone? If you're a living stone, carry the burdens in the church. Kung may nanghihina, palakasin natin. Although it is ugly to look at sa fence, sa pader na minsan nakikita po natin, and marami po, mga kapatid, na natatangay sa agos ng tubig, sa agos ng sanlibutan. Mga dating naglilingkod, ngayon wala na, nandoon na sa ilog dahil sila'y nahiwalay sa matayog, matibay na pader ng mga bato. So you are not designed to that, mga mananampalataya. Amen? Sa Exodus 19:6, and unto me you shall be a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you are to speak to the Israelites. And Romans 12:1, therefore I urge you, brothers, on account of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your act of spiritual worship. Okay? So you are a living stone. How many times you failed God? But we are so blessed that God is so faithful, God is so good, and God is holy, and God is true to His words. Okay? So, salamat po, mga kapatid, sa mga living stones. Be an active part of the church. Continue to be alive in your service to God. You are part of the church. You don't need to separate from any assemblies of believers. Padayon ka, patuloy ka, magpagamit ka. Hindi ka disenyo na wala kang simbahan masasabi. Hindi ka disenyo na wala kang gagawin para sa Panginoon. God bless you, people of God. Thank you.